Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Sinabi sa akin na yun daw yung isa sa mga videos. Nakita ko Hmm. yung video, cocaine video. Vice President Sara Duterte. Nako, may hawak palang USB. Nako, ano kayang laman nito? At yung mga nangyari na itong nakaraan, ay alam pala niya tungkol dito sa mga pulburon video at kung ano man yung video na yan ay napag-usapan na rin pala. At ano kayang ginawa niya diyan sa binigay sa kanya na USB, may hawak siyang USB. Kaya siguro sa tingin ko, sa akin lang, sa aking opinion lang, kaya siguro nag-resign po ito si Vice President Sara Duterte sa kabinete po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung hanggat nandyan siya, ay hindi siya makapagsalita tungkol dito sa totoong nangyayari. Kung totoo ba yung mga video na yan, anong kwento niyan, anong alam niya. Kasi kasama siya diyan, siyempre, andun po yung respeto din po niya sa kabinete. Ngayon, ay ito, sinabi lang naman niya kung ano yung totoong nangyari. Baka mag-iiyakan na naman itong mga anti-Duterte. Ito yung video. Familiar ka ba? Narinig mo na ba or napanood mo ba itong sinasabing polvoron video? Kasi nilabas po ito ng inyong mga supporters during the Maisog Rally in LA. Have you seen this? Have you heard about this? And ano pong masasabi niyo dito sa video na to, ma'am? Nakita ko ang video sa social media na lang. Doon ko nakita Hmm. ang video. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi ako marunong sa technology. Hindi ako magaling sa laptop. So hindi ko alam na kung isasaksak mo yon may virus doon, or kung isasaksak mo Mm-mm. yon ano siya, listening device siya. So hindi ko siya tinapon ko yung USB, dinispose ko siya na hindi na siya magamit. So hindi ko siya tiningnan. Pero sinabi sa akin na yun daw yung isa sa mga videos. Nakita ko Hmm. yung video, cocaine video, doon sa social media na. So hindi ko lang alam kung yung USB na binigay sa akin, yun yung It's the nakikita same. natin sa social media or iba pa ba, kasi hindi ko nga siya binuksan kasi I felt na it was a Trojan horse papunta sa Mm-mm. akin. So sinira ko na lang siya diretso. Ma'am, sorry ma'am, saan po ito binigay sa inyo, ma'am? At kailan po ito naibigay sa inyo, ma'am? Binigay siya sa akin bago lumabas yung binigay siya sa akin bago lumabas yung sa social media na sinasabing Hmm. video. Hindi ka malang na-curious, ma'am, open kung anong laman ng video na yan? Hindi ako na curious kung ano yung laman ng USB kasi mas mahalaga sa akin yung security ko. Mas mahalaga sa akin na Mm-mm. hindi mapasukan ng virus yung sistema ng computers, or hindi magiging tracking device yung USB na yon, hindi magiging listening device yung USB na yon. And naisip ko rin na sa sobrang freely nila binibigay yung USB, ay lalabas at lalabas yung laman nun, manggaling man sa kung kani-kanino na mga tao. Yun yung naisip ko. Kung totoo man na ang laman nito ay cocaine video at madaling ibigay siya sa USB, so ibig sabihin, meron pang some sort of USB somewhere else Mm-mm. at lalabas din yun kung totoo man na cocaine video nga yung nandoon sa loob ng USB. Ngayon, hindi ko na alam kung yun Ma- nga yung lumalabas ngayon. kung yun ang laman. Video. Ma'am, speaking of your security, you mentioned about the incident in Naiya, yung pag-casing nila sa inyong village. Does the VP feel threatened? How do you feel right now, ma'am? Kasi yung mga instances na gano'n, na VP, there's po kayo nakakaano na rin ng sort of harassment. Parang identified silang DPE
supporters. So may mga ganong instances. So again, yung incident sa NAIA at yung pag-casing nga po na sinasabi po ninyo sa village po. So you feel threatened, ma'am? How do you feel as far as your security is concerned po? Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng PNP pag gusto nilang mangharas ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. So, ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? This is Yes po. not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Yung mga taga Davao, maalala nila noon, nung tumakbo akong mayor 2010, ang kalaban ko noon ay si Speaker Nograles, House Speaker na rin ulit. At the time, he was so powerful kasi nasa admin siya. And parang ganito din yung mga nangyari noon. So, hindi siya first time sa akin. Opo. And I think as a politician, dapat ini-expect yung mga ganyan kasi merong ibang politiko ganyan yung laro nila. Yung sinabi niya na yung binigay daw sa kanya ay isa sa USB o isa sa may video na laman dyan. At sinabi naman niya na hindi naman daw niya binuksan kasi oo nga naman, kung may biglang magbigay sa'yo dyan na hindi mo alam kung anong laman ng USB, delikado po yan sa mga kaibigan po natin dyan na basta-basta lang kayo pumupulot ng USB, saksak nyo po sa computer nyo, laptop nyo. Yan po ang delikado kasi baka makuha nyo po yung mga information nyo, lalo na po siya, Vice President. Di ba? Kaya itinapon niya, baka may pumulot. Pero yan po ay isa lang sa mga USB. Ibig sabihin nito, maraming may hawak na dyan. Yung inilabas na unang video ay manamang ano lang pa lang yun. Patikim pa lang kasi ang sabi namin, yung mga sinasabi nilang Voltes 5. Alam kaya din ni VP Sara yan? Yung Voltes 5 na yan? Kasi marami nang nakahaka kung sino-sino yan. Kasi meron din daw yan. Kasama din daw yan sa video. At meron daw oras niyan. Talagang ilabas na yan kasi yun nga, hiling po ng taong bayan, ilabas po para magkaalaman at makita ng taong bayan kung may sino yung nagsasabi ng totoo o hindi o paninira lamang para ma-check kung legit. Pero itong nakaraan, itong si Kati Binag ay isa daw ito sa may hawak ng USB at isa din ito sa nagsasabing nakita niya ng personal. Yan ang pinakamabigat po talaga na ebidensya. Yung personal na nakikita mo kung sino-sino ang mga nandun tapos mayroon pa siyang hawak na ebidensya na kung kailan nilang ilabas yan. Siyempre pinagplanuhan po nila ng maigi yan kasi malamang may kontra po sa kabila kasi nung nakaraan may kontra agad sa tainga pero doon po kasi sa tainga kasi ay hindi po ako sigurado na totoo ba o hindi yon, pero doon sa mga follow-up na mga ilalabas, doon na natin makikita kung ano po yung katotohanan. Kasi masyadong maiksi kasi yung video ilang seconds lang. Kaya hindi natin masasabing 100% totoo, pero maraming nagsasabi totoo, pero nung chinek po ng isang app para malaman kung deepfake, hindi naman daw. Pero hintayin po natin kung kailan ilalabas yung sinasabing USB na yan. Para matapos na. Pero sa totoo lang po para sa akin, matatapos na po yung kwento na yan kung magpa-test po public. Para tapos na. Para wala nang daming kwento Alam naman natin na nakakasira talaga yan sa pamilya nila kasi damay na si First Lady dito sa sinasabi pong ni Kati Binag. Damay na yung mga anak. Ang daming nadadamay ng mga pangalan. Ano nga hinihingi po natin? Yung iba po, kasi ay iwan ko lang pinagtanggol pero hindi naman nila pwedeng dapat pinagtanggol po natin yung tao ipagsabihan na lang din natin kung ano yung dapat gawin para matapos na yung issue na yan. Hindi matapos-tapos yan sa totoo lang, hindi po matapos-tapos yung tungkol po sa pulburon video kung hindi magpa-test po ang Pangulo. Sasabihin ng iba ba't kailangan pang magpa-test?
ganito, ganyan, hindi pinapansin yung panawagan ng iba, may karapatan naman yung taong bayan kasi ang taong bayan po ang naglagay sa kanya dyan at ang nagpapasahod sa kanya dyan. Kaya may karapatan ng taong bayan na malaman yung katotohanan kung ano ba talaga ang kalagayan ng Pangulo natin ngayon at pamilya ng Pangulo ngayon. Concern lang po ang taong bayan dyan sa lumalabas na sinasabing pulburon video. Di ba? Damay-damay po kasi yan. Kung totoo yan, damay-damay po lahat yan. Kasi syempre yung desisyon, di natin alam kung talagang tama na yung pagdidesisyon. Yun lang po ang nakikita po natin. Sana, matuldo ka na po yan sa huli kung totoo man o hindi. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.